Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1841. Hindi kaagad nagbigay ng utos si Josh na sumama sa labanan. Sa halip, ngumiti siya kay Jack. Bihira talaga ang isang master na tulad mo. Ayon sa Loika, napatay ka na namin, ngunit ngayon ang Bloodshed Clan ay nawala ng maraming tao, at gayon din ang Nine Army. Noong una ay mayroon kang daan-daang libong tao, ngunit halos nolipol ka na, at mahigit 100,000 na lang ang natitira sa iyo. Kaya't umaasa ako na magkaroon tayo ng talakayan para maayos ang usaping ito. Master Wallman, galing sila sa abandonadong mundo. Paano mo nasabi ang ganyan? Ang mga tao mula sa Bloodshed Clan ay galit na galit. Hindi lang nila maintindihan ang iniisip ni Josh. Bagamat unti-unting nakalimutan ng lahat ang tungkol sa mga tao mula sa abandonadong mundo dahil wala na sila rito ng matagal, sa napakaraming tao na sabay-sabay na pumapasok, hindi ba sila dapat na mag-imbestiga pa bilang isa sa mga puwersa ng Alliance Guard? Kung ganoon nga ang kaso, hindi ba ang kanilang Panginoon at ang mga tao ng Bloodshed Clan na namatay ay nagsakripisyo ng kanilang sarili ng walang kabuluhan? Pinandilatan ni Josh ang isa pang lalaki at sinabi kay Jack, ang galing mo sa martial talent, Pump. Mabibigyan kita ng opsyon. Dalhin mo ang mga tao mo na nasa Ultimate God Realm at True God Realm sa aming clan at maging mga tao namin. Para naman sa mga hindi pa nakakamit ang True God Realm, sana mapatay mo sila. Sa ganitong paraan, maipaliwanag namin ng maayos ang sarili namin kapag bumalik na tayo. Ito nga ang unang pagkakataon na nakakita ng ganoong master si Josh, kaya gusto niyang i-recruit agad si Jack sa kanyang clan. Kung gayon ang Sword King clan ay tiyak na lalakas. Gayunpaman, dahil natatakot siyang parusahan siya ng mga nakatataas, naisip niya ang pamamaraang ito. Mahigit 100,000 tao na lamang ang natitira sa kanila, at ang mga nasa Demigod Realm ay binubuo ng kalahati ng kanilang bilang. Hanggat handang patayin ni Jack at ng iba pa ang kalahati, may iwan pa rin sila ng ilang 10,000 tao. Pagkatapos ay maipaliwanag niya ang lahat sa Alyansa Guard. Hindi pwede. Bago pa makapagsalita si Jack, napabuntong hininga na si Nash, bakit ka namin pagkakatiwalaan? At saka, ang mga natitira sa ating mga kababayan ay lumaban para mabuhay hanggang ngayon. Mahirap na silang mabuhay. Bakit natin sila lalabanan? Isang hakbang din si Alejandro at sinabing, tama. Ipaglalaban namin ang aming sarili, kahit mamatay kami ngayon. Anyway, marami kaming tao kung makikipagtambalan kami sa Nine Army. Kahit matalo kami, malaki rin ang pagkatalo mo. Tama, young Master Jack. Huwag kang maniwala sa kanilang kalokohan. Paano kung talikuran nila tayo kung papatayin natin ang mga nasa mababang antas ng paglilinang? Gusto lang niyang magkaroon tayo ng digmaang sibil. Ang ilang mga tao mula sa ikatlong klase ng mga maharlikang pamilya ay agad na humakbang at nagsalita. Walang masyadong tao sa True God Realm sa ikatlong klase ng mga aristokratikong pamilya noong una. Ngayon ang natitirang mga tao sa kaharian ng demigod ang bumubuo sa karamihan. Kung pumayag si Jack sa panukalang iyon, mas kakaunti pa ang maiiwan sa kanila. Maaari akong manampo kung hindi ka naniniwala sa akin. Sa takot na tatanggihan ni Jack ang proposal, agad na nagtaas ng kamay si Josh at nagsalita sa mataimtim na tono. Hindi na kailangang manampa. Kung ipinangako mo sa amin na makakasali kami sa iyong angkan, maaari naming isaalang-alang ang iyong alok. Ngunit walang paraan na papatayin namin ang aming sariling mga tao. Sabi ng isang master mula sa isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Sa tingin ko ay hindi iyon magagawa. Masyado lang kayong marami. Isa pa, napakaraming tao ang napatay ninyo mula sa Bloodshed Clan. Kung kukunin ko kayong lahat, siguradong sermonan ako ng aking mga nakatataas. Bale hindi namin kayo mapoprotektahan kahit ang aming angkan ay nasa panganib noon. Kabanata 1842. Hahaha, kung gayon ay walang paraan. Hinding-hindi kami sasama sa iyo. Kahit na lahat kami ay sumama sa iyo, hindi ako maglalakas loob na magtaya ng buhay ng lahat dito. Tumawa si Jack, kung tutuusin, ang iyong Alliance Guard ay palaging laban sa amin sa unang lugar. Kung susundan ka namin at tambangan ng ilang malalaking angkan, wala kaming paraan para lumaban. Tama ka, Kuya Jack. Hindi tayo dapat maniwala sa kanilang mga salita. Naikuyom din ni Austin ang kanyang mga kamao, nanlilisik ang mga tao sa kanyang harapan. Pinapayuhan ko kayong lahat na umalis, Clan Master Wallman. Kung hindi, kung lalabanan namin kayo, ang inyong mga miyembro ng clan ay magdurusa ng husto. Mayroon kaming mga numero, pagkatapos ng lahat.
Kung ganito ang kaso, wala akong choice. Kundi patayin kayong lahat. Napabuntong hininga si Josh at sinabing, huwag mo akong takutin, First Fortress Master. Marami kang tao, ngunit ang iyong mga tao ay matagal nang lumaban sa Bloodshed Clan ngayon lang. Marami sa kanila ay malamang nawala na masyadong chi sa kanilang katawan. Kaya paano kung marami kang kakampi? Marami tayong manlalaban sa Ultimate God Realm dito. At mayroon tayong 3 sa Soul Penetrating Realm. Higit sa lahat, maraming tao sa iyong panig na nagdusa ng malubhang pinsala. Haha, hindi ko akalain na masasaktan mo kaming lahat. 3 sa kaharian na tumatago sa kaluluwa. Hindi 2. Nang marinig ito ni Austin, laking gulat niya kaya nagdilim ang mukha niya. Noong una ay naisip niya na mayroon silang isang first grade at isang second grade soul penetrating realm fighter, at napakahirap na nilang labanan. Wala siyang katiting na tiwala sa kanya. Ang mga salitang binitawan niya kanina ay nilayon para takutin sila at tingnan kung aalis sila. Gayunpaman, ngayon ay mukhang walang paraan upang sila ay matakot. Tuwang-tuwa si Josh nang makita niya ang takot na ekspresyon ng lahat. Hahaha, 2 soul penetrating realm fighters. Ang pangalawang elder ng aming angkan ay nakapasok na sa first grade soul penetrating realm, at ngayon ay mayroon na kaming isa pang manlalaban sa soul penetrating realm. Ito ay masama. Kuya Jack, hindi lamang tayo hindi makakapantay sa kanila kung tayo ay lalaban, hindi man lang tayo makakapagdulot ng malaking pinsala sa kanila. Kinaladkad ni Austin si Jack sa gilid, nakasimangot habang nagsasalita, at saka, nasugatan ako ngayon. Marami sa mga tao ko at sa iyo ang nasugatan. Puno ng sigla ang mga kalaban natin. Paano natin sila lalabanan? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsalita si Jack na may mapait na ngiti, wala tayong magagawa kundi labanan sila. Gayunpaman, naniniwala ako na marami rin sa kanilang mga alagad ang mamamatay kung lalabanan natin sila. Nagtiwala si Jack sa puntong ito. Unang Fortress Master. Tingnan mo, sa sandaling ito, si Kai ay tumuro sa isang direksyon sa Punanabik. Sa direksyong iyon, mayroong daan-daang libong tao na mabilis na lumilipad. Haha, mukhang hindi kakayanin ng langit na panoorin ang pagkamatay ng Nine Army. Biglang napangiti si Austin matapos tingnang mabuti. Paumanhin, Master Wallman, ngunit dumating na ang mga tao mula sa Pavilion Below Cloud. O mahal, sa tingin mo ba simula nang ipaalam sa iyo ng Bloodshed Clan, hindi na namin ipagbibigay alam ito sa sarili naming mga tao? Medyo huli nga sila dumating ngunit ngayong nandito na sila, wala ka ng paraan para lipulin kami. Ikaw, ang mga tao ng Bloodshed Clan ay ganap na hindi nakaimik. Sa pamamagitan nito, halos imposibleng lipulin ang mga 19 na hukbo at ang mga taong nagmula sa inabando ng mundo. Ang mga sulok ng bibig ni Josh ay kumaibot ng husto, at ang kanyang ekspresyon ay naging madilim. Alam niya na ang Nine Army ay talagang hindi gaanong nakakatakot. Ang nakakatakot ay ang punk na pinangalan ng Jack White. Masyadong nakakatakot ang martial talent ng Brat. Isa lamang siyang pang-7 baitang ultimate god level fighter, ngunit may kapangyarihan siyang pumatay ng manlalaban sa first grade soul penetrating level. Ito ay tiyak na magiging alalahanin para sa Alliance Guard sa hinaharap. Kabanata 1843. Hindi nagtagal, ang grupo ng mga tao ay lumapit kay Jack at sa iba pa. Hindi tama iyon. Bakit may mga taga Hall of Divine Royal? At parang may mga taga Pavilion of Skies. Ang isang lalaki mula sa pamilyang puti ay tumingin ng malapitan, at sa huli, siya ay nagsalita sa gulat, Diyos ko. Guro, tingnan mo. Kasama nila talaga ang Lily na iyon, at ang babaeng nasa tabi niya ay kamukha ni Lily. Lily. Umasim ang ekspresyon ni Nash nang marinig ito. Ang babae ay makamandag. Dati silang mag-asawa, ngunit matagal na niyang nakikitang magkaaway ngayon na nagnanais na mamatay na siya. Sa simula, nang makita niya si Joel pagkapasok sa espasyong ito, iniisip niya na malamang ay pumasok na rin si Lily. Gayunpaman, hindi pa niya ito nakita. Higit pa rito, dahil ang kanyang cultivation level ay nawasak noon, ang kanyang cultivation level ngayon ay hindi maaaring ganoon kataas. Inakala niya na kahit na pumasok siya, malamang na namatay siya sa kagubatan, kaya hindi niya inisip ang tungkol dito. Hindi niya akalain na ang babae ay may ganoong magandang kapalaran para manatiling buhay ng ganoon katagal. Lance. Nakasimangot din si Jack. 7 o 8 buwan nang wala si Lance. Akala ng lahat ay patay na siya. Hindi rin masyadong inisip ni Jack ang kanyang tinaguriang kuya sa pag-aakalang matagal na itong namatay. Ngunit ang taong ito ay talagang narito para alam ng Diyos kung gaano katagal. Dati, sa inabando ng mundo, siya ang pinakapanginoon ng pamilyang puti. Nakapasok siya sa mundong ito 7 o 8 buwan na ang nakalipas, at napunta pa siya sa Pavilion Below Cloud.
Ang kanyang antas ng paglilinang ay malamang na medyo mataas na ngayon. Ito talaga ang unang young master. Paano siya nabubuhay pa? Tama. Paano siya napunta dito? Unless pumunta siya dito nung nawala siya. Hindi ba ibig sabihin mahigit kalahating taon na siya dito? Pero bakit kasama si Lily sa mga tao ng Pavilion Below Cloud? Ang mga taong White family ay nagulat lahat at nagsimulang bumulong-bulong sa isang talakayan. Buhay pa si Lance. Si Randall mula sa pamilyang Tudor ay maingat na nagmamasid sa grupo, at sa huli, sinabi niya sa kanyang ina, si Shelby, "Nay, tingnan mo. Nandoon din ang dalawang matataas na kabataan ng Tudor family na nawala kasama si Lance. Mukhang buhay pa sila." Tama. Nandoon din ang dalawang kabataan mula sa pamilya Lucas. Sino ang nakakaalam kung ano na ang antas ng paglilinang nila ngayon? Malamang na magaling sila kahit papaano sa True God Realm, di ba? Nasa Demigod Realm lang sila noong nawala sila. Tuwang-tuwang nagsalita ang isa pang matandang lalaki mula sa pamilya Lucas. Sa huli, ang mga tao mula sa Pavilion Below Cloud ay tumigil sa di kalayuan, nakatingin sa lahat ng nasa harapan nila. Hindi ko akalain na mamamatay talaga si Edward Grey. Nang makita nila ang bangkay ni Edward sa lupa, ang master ng Pavilion Below Cloud na si Tomas Lopez, ay may gulat na kumikislap sa kanyang mga mata. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1844. Guro, kapatid na Randall, ito ay mahusay. Sa wakas ay natagpuan ka na namin. Masayang lumipad kaagad ang mga kabataan mula sa pamilya Tudor nang makita nila si Shelby at ang iba pa. Ito ay mahusay, guro. Salamat sa Diyos. Lumipad din ang dalawang kabataan mula sa pamilya Lucas, labis na nasa sabik. Tanging si Lance lang mula sa pamilyang White ang malamig na tumayo nang hindi gumagalaw ang kalamnan pagkatapos niyang makita si Nash at ang iba pang miyembro ng pamilyang White. Wala siyang balak na lumipad. Ang galing, Lance. Buhay ka pa. Salamat at buhay ka. Medyo natuwa si Nash nang makita niyang buhay pa si Lance. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay palaging mahusay sa lahat ng bagay, at siya ay kanyang anak. Kung hindi sana siya nagpadala ng mga tao upang hanapin siya ng napakatagal sa unang lugar. Kailangan niyang tanggapin ang realidad na patay na si Lance sa napakatagal na panahon na walang balita tungkol kay Lance. Pero umaasa pa rin siya na buhay pa si Lance. Tama, buhay pa ako. Siyempre, buhay ako. No way that I'd die so easily. Napuno ng puot ang puso ni Lance. Gusto niyang patayin agad sina Nash, Jack, at ang iba pa. Gayunpaman, napakaraming tao dito. Higit pa rito, kahit na gusto niyang kumilos sa sitwasyong ito, hindi siya papayagan ng master ng Pavilion Below Cloud at ng iba pa na gumawa ng anuman. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, binawasan niya ang puot sa kanyang tagiliran. Saka siya lumipad na may maliit na ngiti sa labi. Ang galing, Father. Hindi ko akalain na makikita ko kayong lahat dito. Akala ko hindi ko na kayo makikita ni Inay. Ang galing. Butler, Tito at ang unang elder, narito kayong lahat. Ito ay mahusay. Dito, napatingin siya kay Jack, na nasa tabi ni Nash. Ito siguro ang aking nakababatang kapatid na lalaki, Jack. Tama ba, Ama? Sabi niya, sinabi sa akin ni Nanay kanina na may babae ka sa labas at may kasamang anak na lalaki. Grabe ang talento niya sa militar kaya binigyan mo siya ng posisyong tagapagmana ng bahay, di ba? Nang marinig niya ito, ngumiti si Nash ng alanganin. Sa totoo lang, hindi mo masasabing binigay ko sa kanya ang posisyon ng tagapagmana ng bahay. Hindi ka namin mahanap kahit sa mahabang panahon at akala naming lahat ay patay ka na nakinain ka ng mga halimaw. Isa pa, nilason ako ng palihim ng nanay mo, at naisip ko na tiyak na mamamatay ako. Kaya't kumuha ako ng mga tao para pabolaikan si Jack, ngunit hindi ako ang nagmamay-ari ng posisyon sa bahay mo. Namana niya ang posisyon matapos manalo sa isang martial competition sa mga tagapagmana ng pamilya. Nilason ka ni nanay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lance. Hindi pa ito nabanggit ni Lily. Mukhang hindi kasing simple nang iniisip niya ang sitwasyon. Saglit na natigilan si Nash, saka mabilis na nagbigay ng malamig na ngiti. Hehe, alam ko na hindi sasabihin sa iyo ng nanay mo ang maraming bagay. Malamang kasama sa listahan ng pakikipagsabuatan niya sa Third Elder para kunin ang mga martial resources mula sa Branch family para sa kanilang sarili, palihim na pagpapadala ng mga tao para patayin si Jack, pati na rin ang pukana niya sa Third Elder para patayin ako at kunin ang posisyon ng Housemaster. Nagdilim ang mukha ni Lily. Still, she took a step forward and spoke first. Huwag mong pakinggan yung B** na sinash na salita, Lance. Ginawa ko lahat para sa'yo. Kung hindi kanya pinansin, hindi ako gagawa ng ganyan.
Kabanata 1845. Hindi ibang salita, inay. Ibinaling ni Lance ang ulo para titigan si Lily. Itago na lang natin ang lahat ng nangyari. Wala na akong interes na maging master ng White family ngayon. Buti na lang at nakikita at sana maisantibi ninyo ni Father ang mga hindi pagkakaunawaan ninyo. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob sa isa't isa kahit na kailangan ninyong pretuhin ang isa't isa na parang estranghero. Ikaw. Galit na galit si Lily, ngunit mabilis siyang tumango. Hindi ko na iniisip ang lahat ng iyon. Sapat na akong kontento kung buhay ka at makikita-kita. Hindi akalain ni Nash na ganito pala kaintindihan si Lance. Nag-aalala siya na baka kagalitin siya ni Lance. Nang marinig niya ang mga salita ni Lance, nagsalita siya na may maluwag na ekspresyon, tama na. Let bygones be, nakalipas na. Ayos lang basta't wala kang galit sa akin, Lance. Kahit estranghero na ako sa nanay mo simula ngayon, anak pa rin kita. Ma'am. Lance nodded his head, then he smiled at Jack and extended his hands. Kapatid kita, nabalitaan ko na ang galing mo sa martial talent. Sana ay mapangunahan mo ang pamilyang puti tungo sa kaluwalhatian sa hinaharap. Ang sa akin naman, siguradong mananatili ako sa Pavilion Below Cloud mula ngayon. Medyo nalilito pa rin si Jack. Nung ngayon lang sila nakita ni Lance ni Nash, naglabas siya ng napakalamig na aura na parang galit pa rin sa kanila. Hindi niya akalain na tuluyang mag-iiba ang ugali niya matapos magsalita ng ilang salita si Nash. Naunawaan ba talaga ni Lance ang lahat at walang pakialam sa posisyon ng tagapagmana ng White Family House? Galit ba siya sa ugali ni Lily kaya wala siyang pakialam na pinatay nila ang kanyang lolo't lola? Bagamat naguguluhan pa rin siya, ngumiti pa rin si Jack sa kanya, kinuha ang kamay niya at nanginginig. Hello, kuya, haha, magtulungan tayo mula ngayon at linangin natin ang ating sarili ng maayos. Humagalpak ng tawa si Lance. Mukha siyang hindi nagtanim ng kahit isang pulgadang galit kay Jack. Habang nag-uusap si Jack at ang iba pa, itinaas ng master ng Pavilion Below Cloud ang kanyang mga kamay sa isang fist-to-palm sulot kay Josh. Haha, ilang taon na tayong hindi nagkita, Master Wallman. Mukha ka pa rin kabuhay na buhay gaya ng dati. Isang malamig na haramp ang ibinigay ni Josh. Cut the crap, Tomas. I'm not that familiar with you. Let me be straightforward. Masyadong maraming tao ang nagmula sa abandonadong mundo ngayon. Ang bagay na ito ay malamang na mag-uudyok ng malaking labanan sa pagitan ng Alliance Guard at Anti-Alliance Guard. Mas mabuting isaalang-alang mo ang bagay na mabuti. Sa lahat ng ito, nagkaroon ng maraming labanan sa pagitan ng dalawang panig. Iminumungkahi ko na ibigay mo ang mga taong pumasok sa amin. Dito, huminto si Josh bago nagpatuloy, kung tungkol sa pakikialam ng Nine Army sa bagay na ito, pati na rin ang pagkamatay ng napakaraming tao mula sa Bloodshed Clan, maging ang master ng Bloodshed Clan at ang kanilang mga elder, maaari akong humingi ng pasensya sa aking mga superiors. Baka handa silang pabayaan ito. Ano sa palagay mo? Haha, nakakatuwa. Tumawa si Tomas pagkatapos niyang marinig ito. Sa tingin mo ba, ibibigay namin sila sa iyo, Josh? Sumugod ba ako dito mula sa malayo para lang ibigay sila sa iyo? Kung ganito ang kaso, paano ko ipapaliwanag ang lahat sa mga naghaharing angkan kapag nakabalik na ako? Ang unang elder ng Pavilion Below Cloud ay humakbang din at nagsabi, tama. Master Wallman, sa mga sitwasyong ito, ang aming kapangyarihan ay halos kapareho ng sa iyo. Higit pa rito, marami kaming mga tao mula sa Nine Army at ang inabando ng mundo sa aming panig. Mas marami kami sa iyo ng 2 o 3 beses, at mas malakas kami sa sitwasyong ito, sa pangkalahatan, hindi namin kayang ibigay sa iyo ito, mukha ng maayos. Kabanata 1846, dahil sa mga salitang ito ay bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Josh. Hindi siya tanga, alam niyang hindi nila ibibigay ang mga taong iyon ng ganoon kadali. Gayunpaman, bilang isang mula sa Alliance Guard, kailangan din niyang sabihin ang mga ganoong salita. Kung hindi, hindi niya. Maipaliwanag ng maayos ang lahat sa sandaling bumalik siya. Kaya naman gusto niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, sige, Tomas. Sigurado ka bang hindi mo sila ibibigay? Talagang hindi ka natatakot na sumiklab ang isang malaking digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Ikaw ang numero 1 makasalanan. Ngumiti lang si Tomas gaya ng dati. Haha, we'll worry about the future once we're there. Anyway, hindi ko na sila ibibigay sa'yo ngayon. Kung may lakas ka ng loob, pwede kang lumapit para agawin sila. Tingnan mo kung kaya mo silang patayin sa ilalim ng ilong ko.
Pagkatapos sabihin iyon, nag-isip sandali si Tomas bago sinabi sa isa pang lalaki, Master Wallman, iminumungkahi ko na iwanan natin ang bagay na ito tulad ng para sa araw na ito. Mga 600,000 sa kanila ang pumasok, ngunit ngayon ay halos 200,000 na lamang sa kanila ang natitira. At saka, ang Bloodshed Clan at ang Nine Army ay nawala ng napakaraming tao. Itigil na lang natin ang araw na ito. Kung hindi, wala sa panig na ito ang makakakuha ng anumang mabuti. I can't decide anything on today's matter, so I'll take my leave first. Kung ano ang gagawin natin mamaya, I think the bigger clans in the Alliance Guard only decide after having a discussion. Nagbigay ng malamig na harm si Josh at mabilis na ikinaway ang kanyang kamay, pinaalis ang lahat. Aalis tayo ng ganoon lang, Master Wallman. Pagkalipas ng ilang sandali, isang elder mula sa Bloodshed Clan ang nagtanong kay Josh, hindi nasisiyahan. Napahinto si Josh at sinaman siya ng tingin. Oo naman. Bakit tayo mananatili doon at hindi aalis? Kung talagang lalaban tayo sa kanila, hindi tayo magiging kapareha nila. Kung hindi natatakot si Tomas na malaki ang pagkatalo ng kanilang angkan kung talagang lalaban tayo habang ayaw din niyang magdusa ang angkan niya, malamang hindi rin niya tayo bibitawan. Kung gayon ano ang dapat gawin ng Bloodshed Clan? 30,000 tao na lang ang natitira sa atin. Napabuntong hininga ang matanda, sa kawalan. Natigilan si Josh saglit pagkatapos ay mabilis niyang sinabi sa Bloodshed Clan habang nakangiti, ang Bloodshed Clan mo ay hindi na itinuturing na tamang clan. Bale ang iyong mga natitirang numero, kahit na bumalik ka sa clan association, ang puwersa na nasaktan mo noon ay maaaring magbigay pa sa iyo ng problema. Ganyan ka ba talaga kahanda na payagan ang iyong clan na mamatay o magkahiwa-hiwalay ng ganoon lang? Dito, huminto sandali si Josh bago nagpatuloy, kaya sa tingin ko ang natitirang 30,000 sa inyo ay dapat sumali sa aming angkan. Sa ganitong paraan, ang Sword King Clan ay lalakas ng kaunti, at lahat ng inyong mga disipulo ay makakaligtas. Siyempre, kayong mga nasa ikasyam na baitang Ultimate God level ay ituturing pa rin na parang mga elder bilang sa sandaling sumali kayo sa aming clan. Gusto naming sumali. Handa kaming. Ang 5th Elder at ang iba pa ay sumigaw lahat. Pagkatapos ng lahat, ang Sword King Clan ay mas malakas kaysa sa Bloodshed Clan. Higit pa rito, ang kanilang mga elder ay tretuhin pa rin tulad ng mga elder kapag sila ay sumali sa kanilang angkan. Ito ay isang magandang bagay. Bakit hindi sila matutuwa? Sige, pero na, bumalik muna tayo sa clan association. Ipaparehistro namin kayong lahat kapag nakabalik na kami, ayusin ang tirahan at bibigyan kayo ng token ng bawat isa. Natuwa si Josh. Ito ay hindi isang walang kabuluhang paglalakbay pagkatapos ng lahat. Bagamat wala na ang Bloodshed Clan, ang Sword King Clan ay biglang lumakas ng husto. Sa ganitong paraan, malamang nahahangaan sila ngayon ng mga angkan na dating halos kasing kapangyarihan nila. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1847. Phew! Nakaalis na sila sa wakas. Buti na lang at dumating ka sa tamang oras, Master Tomas. Pagkaalis ni Josh at ng iba pa sa lugar, ang First Fortress Master ng Nine Army si Austin Drago ay nakahinga ng maluwag. Bago dumating ang Pavilion of Below Cloud, talagang siya ay nasa isang ganap na estado ng takot, sa takot na kung talagang kailangan nilang makipaglaban sa Sword King Clan, hindi nila sila matatalo. Hahaha, hindi ko ine-expect na magagawa mo ang Bloods Asterisk Clan na iyon sa napakalaking kawalan. Ang Bloodshed Clan ay nasa dulo na ngayon. Oo, wala ng Bloodshed Clan. Bloodshed Clan ang pinakamalapit na Alliance Guard sa iyo at madalas silang pumupunta sa gubat na ito para manghuli ng kayamanan. Ngayong wala na sila, wala ng mga taong makakasama sa inyo na magsasanay guys. Tumawa ng malakas si Tomas, at pagkatapos ay idinagdag, at mas magiging madali para sa Nine Army na umunlad at lumawak. Gayunpaman, ilang linya ang nabuo sa pagitan ng mga kilay ni Austin nang marinig niya iyon. Totoo na ang Bloodshed Clan ay dumanas ng malaking kawalan. Ngunit, napakaraming tao mula sa abandonadong mundo ang nakapasok sa lugar na ito. Hindi ko akalain na ang Alliance Guard ay magbubulag-bulagan sa bagay na ito. Sigh, ano ang susunod nating gagawin? Ibinuhos ni Austin ang lahat ng kanyang mga alalahanin. Napasimangot din si Tomas sa narinig. Huwag kang mag-alala sa ngayon. Kapag ang mga tao ng Sword King Clan ay bumalik sa kanilang lugar, tiyak na sasabihin nila sa mga nakatataas na superior ang tungkol sa sitwasyon, at tiyak na magdaraw sila ng isang pagpupulong para pag-usapan ang bagay na ito. Kung tutuusin, ito ay isang seryosong bagay.
Sa pagkakataong ito, ang Nine Armies ay dumanas din ng matinding pagkatalo. Mayroon akong dalawang ideya. May mga ideya ka. Ano ang mga iyon? Napatingin si Austin sa kabilang party na may expectant expression. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Tomas, unang opsyon, upang maiwasan ang mga tao ng Alliance Guard na maglunsad ng biglaang pag-atake sa inyong lahat, iminumungkahi ko na ang mga nagmula sa abandonadong mundo ay sumilong sa ilalim ng pavilion ng Below Cloud, o maging bahagi pa lang namin. Ang pangalawang opsyon, maaari silang manatili sa lugar na ito kasama ang mga tao ng Nine Army, pagkatapos ng lahat, kung sakaling makaranas kayo ng malaking pagkawala ng Sword Army, at kung sakaling maranasan namin ang malaking pagkawala ng Sword of Clan, mayroon kang mga taong ito. Pinag-isipang mabuti ni Austin ang mga mungkahi bago sinabing, kung ako ay magpo-propose, mas mabuti para kay Jack at sa kanyang grupo na manatili sa bahaging ito ng Nine Army. Ang mga mapagkukunan ng pagtatanim at pagsasanay sa loob ng kagubatan na ito ay mabuti para sa kanila. Higit pa rito, malaki ang posibilidad na ang Alliance Guard ay nag-iisip na ang mga taong ito ay sasama sa pavilion ng Below Cloud at hindi rin tayo mananatili sa Nine Armies. Bakit hindi sila tanungin? Sila ang magdedesisyon para sa kanilang sarili. Saglit na nag-isip si Tomas pagkatapos ay nagmungkahi, sa tingin ko ay hindi gugustuhin ng Alliance Guard na makipagdigma laban sa Nine Army, ngunit hindi nila hahayaang mapunta rin ang usapin ng Bloodshed Clan. Hindi ito babalewalay ng mas mataas na management sa Alliance Guard. Kaya, sa tingin ko ay magpapadala sila ng ilang mga angkan na ang kabuoang lakas sa pakikipaglaban ay higit sa average para humanap ng problema sa iyo. Ipinaalam ni Tomas kay Jack, Lily, at ang iba patungkol sa sitwasyon, at hayaan silang magdesisyon para sa kanilang sarili. Matapos pag-isipan ng bagay, sa wakas ay nagpasya si Jack na manatili sa Nine Army, habang si Lily at ang 30,000 tao mula sa Hall of Divine Royal ay nagpasya na sundan ang pavilion ng Below Cloud. Gusto pa nilang maging bahagi nila. Ang mga tao sa Pavilion of Below Cloud ay natural na masaya na magkaroon ng 30,000 tao na sumali sa kanilang sekta, at sa mga taong ito, ang ilan sa kanila ay nakalusot sa First Grade Ultimate God level. Hindi nagtagal, dinala ng Pavilion ng Below Cloud ang mga bagong sumali at umalis sa lugar. Tipunin natin ang ating mga samsam sa digmaan. Pagtingin sa mga bangkay na iyon sa lupa, utos ni Austin. Kabanata 1848, Brother Jack, salamat sa pagpiling manatili. Akala ko pipiliin mong sumama sa Pavilion of Below Cloud. Kung tutuusin, mas makapangyarihan sila kaysa sa atin, hindi pa banggitin na mas marami silang soul-penetrating level fighters kaysa sa atin. Ang Master of the Pavilion of Below Cloud ay nasa 2nd grade soul-penetrating level. Pagkaalis ng maraming tao sa eksena, tumingin si Austin kay Jack at sa kanyang grupo na may pasasalamat na mukha. Malaki ang natalo ng Nine Armies sa pagkakataong ito, kaya talagang natatakot siya na si Jack at ang kanyang mga tauhan ay magdesisyon na sumama sa Pavilion of Below Cloud, at ang Nine Army ay malalagay sa malaking problema kung ang Alliance Guard ay nagpadala ng kanilang mga kampan para maghanap ng gulo. Gayunpaman, bahagyang ngumiti si Jack at sinabing, hindi ko akalain na mapapatawad ako ni Kuya Lance ng ganoon kadali. Siya na ngayon ang disipulo ng unang elder ng Pavilion ng Below Cloud. Kaya hindi ako makakasama sa kanila. At saka, bigla kaming pumasok sa lugar na ito at inilagay kayo sa panganib, at talagang naaawa ako sa inyo, mas mabuti pang manatili sa inyo, at payat na magkasama. Dahil sa mga sinabi ni Jack, nakonsensya at nahihiya si Austin sa kanyang sarili dahil alam nilang hindi sila katugma sa Bloodshed Clan at nagpas siyang maghintay, at the same time, medyo nag-aatubili na tulungan si Jack at ang grupo. Gayunpaman, si Jack at ang kanyang grupo sa huli ay nagpasya pa rin na dumaan sa hirap at ginhawa sa kanila, nang sila ay lihim na umalis sa kagubatan noong ang Nine Army ay nakikipaglaban sa angkan ng Bloodshed. Young Master Jack, kahit ano paman, nananatili kami sa iyo. Ayaw naming sundan ang mga taong iyon. Kung tutusin, ang mga taga Hall of Divine Royal ay nagpasya na sumali sa Pavilion ng Below Cloud, at hinamak namin ang pagiging nasa ilalim ng iisang angkan kasama nila. Sinabi ng pinuno ng isang pangalawang klaseng pamilya kay Jack pagkatapos mag-isip sandali. Tama siya, Young Master Jack. Bagamat malakas at makapangyarihan ang pavilion ng Below Cloud, naniniwala kami sa iyo. Naniniwala kami na sa sandaling makapasok ka sa soul-penetrating realm, ang Pavilion of Below Cloud ay wala sa iyo. Ang isa pang pinuno ng isang third-class na pamilya ay agad na sumingit at tumingin kay Jack nang nakangiti.
Alam na alam nilang lahat sa kanilang mga puso na si Jack ay isang third-grade alchemist, at kahit na ang Pavilion of Below Cloud ay maaaring mukhang malakas at makapangyarihan sa ngayon, hanggat may oras si Jack na pinuhin ang mga table tasks at ipamahagi ang mga ito sa iba, lahat sila ay magagawang mapabuti ang kanilang martial status sa lalong madaling panahon. Bukod dito, si Jack ay isang master sa mga masters, ito ang magiging pinakamatalinong at pinaka-promising na pagpipilian na sundin si Jack. Hindi alam ni Jack kung iiyak o matatawa matapos marinig ang lahat ng mga papuri na ito mula sa mga ulo ng pamilya. Tumingin siya kay Austin at inabutan siya ng healing pill. First Fortress Master, ginawa ko itong healing pill at medyo mabisa ito. Inumin mo ito at gagaling ka sa iyong mga sugat sa lalong madaling panahon. Salamat. May healing pills din si Austin, ngunit dahil inalok siya ni Jack sa kanya, ayaw niyang tanggihan ang kanyang kabaitan. Kaya naman, tinanggap niya ang healing pill ni Jack na may ngiti sa labi at nilunok ang mga pills. Mag-aayos si Fortress Master Whittemore ng mga lugar na matutuluyan ninyong lahat. Higit pa rito, magpapadala kami ng ilang lalaki para magbantay sa mga taluktok ng mga burol, at kapag may nakita kaming mga anomalya o mga tao mula sa Alliance Guard na papalapit sa lugar na ito, maaari kaming maabisuhan kaagad at maghanda ng maaga. Tumanggaw si Finney bilang pagsang-ayon. Ang Sword King clan ay tiyak na mag-uulat sa kanilang mga superior at sila ay magsasagawa ng talakayan tungkol dito. At ang pabalik-balik na pagsisikap na ito ay magtatagal, hindi bababa sa 1 buwan sa palagay ko. Kaya, kami ay medyo ligtas para sa hindi bababa sa 1 buwan, at sa loob ng 1 buwan na ito, pagbutihin namin ang aming martial status. Ito ang gininto ang pagkakataon para sa atin na sanayin at pagbutihin ang ating sarili. Hey! Pero gaano ba tayo mapapabuti sa loob lang ng 1 buwan? Napangiti ng mapait si Austin nang marinig ang sinabi ni Jack. Pagtaas ng martial level sa loob ng 1 buwan. Tama, kahit na ang ilang demigod level na manlalaban ay makapasok sa maagang yugto ng True God Realm, hindi ito gaanong silbi para sa atin. Ang kailangan natin ay mga fighters na may ultimate God level o soul penetrating level. Kung magkakaroon lang tayo ng mas maraming tao na may soul penetrating level. Haha, huwag kang mag-alala tungkol doon. Sigurado akong may isang tao sa atin na papasok sa soul penetrating realm sa loob ng 1 buwan. Tumawa si Jack at sumagot. Kabanata 1849. Inakala ni Austin na nagyayabang si Jack, ngunit hindi siya nag-abala na tanggihan ang kabilang partido. Pagkatapos ay nagpatuloy si Austin, tama, kapatid na Jack, mayroon kang higit sa 100,000 tao na kasama mo, ngunit lahat sila ay mula sa iba't ibang mga angkan at pamilya, at ang sitwasyon ay katulad ng siyam na hukbo noon ang siyam na hukbo ay nagmula sa iba't ibang puwersa. Mayroon akong mungkahi, ngunit hindi ako sigurado kung angkop na imungkahi ko ito. Ganun ba? Mangyaring magpatuloy, unang kuta master. Magalang na yumuko si Jack kay Austin at sinabing, dahil nagpasya kaming manatili, lahat kami ay nasa iisang bangka na sumusulong, at huwag mag-alala tungkol sa aming katapatan sa iyo. Tiyak na hindi kami magdadalawang isip at hindi kami magkakaroon ng mga plano laban sa iyo. Sigurado iyan. Sama-sama tayo dito at sama-sama tayong lumalaban. Hindi rin magdadalawang isip o magbabalak ng masama ang ating mga tao laban sa iyo. You have my word. Iniangat ni Austin ang kanyang ulo at pagkatapos ay nagbigay ng kanyang ideya, Brother Jack, simple lang ang ideya. Marami kang lalaki na may iba't ibang angkan at pamilya, at ang Nine Army ay pareho din. Bakit hindi tayo magsama-samang bumuo ng isang clan? Lahat tayo ay maaaring maging isang angkan. Ano sa palagay mo? Bumuo ng isang clan. Mas madaling pamahalaan at maaari nating tipunin ang lahat ng kapangyarihan at lakas ng sama-sama at hindi lahat ay maghahinala o magsaselo sa isa't isa. Tama, sumimangot si Jack, agad niyang naunawaan ang pinagbabatayan ng panukalang ito sa ngayon, si Austin ang nagtataglay ng pinakamalakas at pinakamataas na martial level, at bagamat si Jack ay may mga numero sa kanyang panig, walang maraming manlalaban na may mataas na antas ng militar. Kaya, kung ang magkabilang panig ay sumang-ayon na bumuo ng isang clan, natural na gusto ni Austin na maging master ng clan. Kung siya ang naging clan master, hindi ba ibig sabihin na si Jack at ang kanyang mga tauhan ay kailangang makinig sa kanya sa hinaharap? Kung ito ang kaso, malaki ang posibilidad na si Jack at ang kanyang grupo ay hindi makakatanggap ng parehong pagtrato at benepisyo tulad ng mga taong iyon na orihinal na mula sa Nine Army. Ang mas masahol pa, maaaring kailanganin nilang ibigay ang mga materyales sa pagsasanay at mga mapagkukunan na kanilang na-scavenge sa kagubatan. Kasama rin dyan ang mga pinong pills ni Jack. Kailangan niyang ibigay ang mga tabletang iyon sa angkan bilang kontribusyon.
Tiyak na hindi magiging masama ang pakikitungo ni Austin kay Jack matapos malaman na si Jack ay isang mahusay na alchemist, ngunit hindi na nagawang pangalagaan ni Jack si Nash o Alejandro kung gusto niyang tulungan silang itaas ang kanilang martial level. Ano sa tingin mo? Maganda ang ideya, tama. Napansin ni Austin ang pagkunot ng noo ni Jackie, agad niyang sinubok pa. Bago pa makasagot si Jack, sumabad ang isang Fortress Master sa tabi niya, magandang ideya iyan. Mayroon kaming humigit kumulang 260,000 tao sa kabuuan at kasama ang kamangha-manghang talento ni Brother Jack na maihahambing sa isang manlalaban sa first grade soul penetrating level, mayroon na tayong 2 soul penetrating level fighters at oras na para mag-set up tayo ng bagong clan. Oo, tama sila. Talagang napakahusay na ideya. Ngunit ngayon lang tayo nakaranas ng isang mahirap na labanan, kaya mas mabuting magpahinga muna tayo at magpagaling pansamantala. At pagkaraan ng ilang oras, maaari na nating idaos ang halalan para sa Master at Vice Master ng angkan, paano iyon? Ang unang Elder, na nasa tabi ng First Fortress Master ay tumayo at naglabas ng kanyang opinyon. Naniniwala siya na kung si Austin ang magiging Master ng clan, malaki ang tsansa na maging Vice Master siya. Malakas ang combat power ni Jack, pero hindi ganoon kataas ang kanyang martial level. Higit pa rito, tanging ang mga tao sa ika-8 baitang at ika-9 na baitang Ultimate God level ang karapat-dapat na maging mga botante sa halalan. Posibleng gawin iyon. Pero marami sa atin dito ang nasugatan at nangangailangan ng oras para gumaling. Gawin natin ito sa ganitong paraan, ihahalal natin ang Clan Master at ang Vice Clan Master pagkatapos ng kalahating buwan, ano sa palagay mo? Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1850, oo naman. Walang problema, dumaan lang tayo sa isang mahirap na laban, dapat talaga tayong magpahinga at magpagaling pansamantala. Maglaan ng oras para magpahinga at gumaling kahit na umabot ng 20 araw. Tumalon sa tuwa ang puso ni Austin, ito ay isang magandang pagkakataon upang dalhin ang mga taong ito sa kanyang angkan at magkaroon ng kontrol sa kanila. Si Jack at ang kanyang grupo ay may numero, at ang pinakamagandang bagay ay bilang karagdagan kay Jack, mayroong ilang pang-6 na baitang Ultimate God level fighter at isang 5th grade Ultimate God level fighter sa grupo. Hindi naman sila mahina at malakas din ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Higit pa rito, mayroon silang ilang mga tao sa unang grado na Ultimate God level. Sa sandaling makuha niya si Jack at ang kanyang mga tauhan, ang kabuoang lakas ng labanan ng kanyang mga tauhan ay tataas sa kalaunan. Mabuti. Kung gayon, gawin natin ang sinabi mo. Magpahinga tayo ng 20 araw at magkakaroon tayo ng halalan pagkatapos ng 20 araw. Sagot ni Jack na may ngiti sa labi. Natigilan si Austin, hindi niya inaasahan ang kalalabasan na ito, kumita pa si Jack ng 5 araw. Gayunpaman, naniniwala siya na kahit bukas palad niyang bigyan ng 30 araw si Jack, tiyak na magiging kanya pa rin ang posisyon ng Clan Master. Sa makatuwid, hindi na ginulo ni Austin ang bagay na ito. Pagkatapos ay lumipad siya sa langit at malakas na nagpahayag, mga Ginoo, nakipag-usap ako kay Brother Jack at ang 9 na hukbo ay handang tanggapin ang lahat. Magkakasundo tayong lahat na parang tunay na magkakapatid. Kahit na lahat tayo ay nagmula sa iba't ibang angkan at pamilya, prominent at mas maliit, na pagpasyahan nating bumuo ng bagong clan para sa pagkakaisa, at simula ngayon, wala na tayong clan. Pagkakaiba sa pagitan ng 9 na hukbo o iba pang mga angkan. Ang mga tao ng 9 Army ay natural na nagpalakpakan sa palakpakan ng magandang balita, habang si Jack at ang iba ay natural na sumunod sa karamihan, na pumalakpak at nagyaya para sa bagong kaayusan. Gayunpaman, sa loob-loob ng kanilang mga puso, alam na alam nilang lahat na kapag sila ay nagsanib at nakabuo ng isang bagong angkan, si Jack at ang iba pang tulad ni Nash o Alejandro ay wala nang masasabi sa bagong angkan. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ito ay isang kalamangan. Ang kunin ng Anti-Alliance Guard ay hindi bababa sa mas mahusay kaysa sa walang mga angkan na mag-aalaga sa kanila. Ito ay mas mabuti kaysa sa pagtugis ng Alliance Guard. Tumanggaw si Austin bilang kasiyahan nang makita niyang nagsisigawan at nagpapalakpakan ng lahat para sa bagong pormasayo na ito. Pagkatapos ay sinenyasan niya ang lahat na tumahimik at sinabing, gayunpaman, dahil ngayon lang tayo dumaan sa isang napakahirap na labanan, dapat tayong magpahinga at bumawi sa loob ng 20 araw. Pagkatapos ay magdaraos tayo ng halalan sa loob ng 20 araw. Ngunit, dahil napakaraming tao,
gagawin natin ito sa ganitong paraan, tanging ang mga taong may kapangyarihang panlaban sa ikalimang baitang ultimate god level pataas ang karapat-dapat na bumoto sa ating halalan, at bawat isa lamang ang ating makakaboto sa halalan na ito, Master at Vice Master ngayong eleksyon. Ang bagong halal na master ang magpapasya sa hinaharap na direksyon ng angkan, ang bagong halal na amo ay mayroon ding ganap na kapangyarihan at dapat igalang at sundin ng lahat ang amo. Nagpalakpakan muli ang mga tao sa pagsasalita ni Austin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang larangan ng digmaan ay nalinas. Pagkatapos ay inakay ng pinuno ng Whittemore Fortress si Jack at ang iba pa at nagayos ng isang lugar upang sila ay manatili. Mabilis na dumating ang gabi. Si Nash, Alejandro, at ang mga lalaking may mas mataas na antas ng militar ay nagtipon sa tirahan ni Jack. Young Master Jack, si Austin ay palihim. Ang ideya niya ay pabor sa kanya, gusto niya tayong makuha, at kahit na ang iba pang mga Fortress Master ay ganap na hinawakan sa kanyang mga kamay. Nakaramdam ng pagkairite si Alejandro nang maisip niya ang nangyari kaninang hapon. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.